Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39629. Ang model nito mga kabay, D25811. Ayan. So ang papalitan natin mga kabay, connecting rod, tsaka 5 o-ring. Ayan. Yung o-ring po na 5, dito po yan sa kanyang spindle, sa piston at striker. So yan mga kabay, kakabit natin. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, natanggal ko na yung ibang screw. So kakalasin na po natin ito. Siyempre kalasin din natin yung wiring niya para mahiwalay yung kanyang handle. Ayan. At yung screw. Kailangan kalas. Yun lang. Ayaw, kailangan ng flat. So medyo pudpud na po yung dulo ng pangkalas ko, kaya dumudulas na lang. Tigas talagang pinahirapan pa. So yan mga kabay, nakalas ko na yung screw. Ang tigas. Lustride na po kasi. So yan, angat lang natin yung carbon. Tapos syempre sungkitin natin yung field housing. So wala naman tayong papalitan dito mga kabay. Ang papalitan lang natin ay yung kanya connecting rod tsaka o-ring. Pero kailangan natin itong kalasin para maikabit natin. So ayos na. Ito naman ang sa harap. Sikwatin nyo lang ng flat screw. At syempre yung kanyang ring. Hanap lang kayo ng matulis. At syempre ingat lang. Yun. Tulad nung nangyari na yun, hahanapin ko na naman. So yan mga kabay, nahanap ko siya. Ayan. Nandun po sa likod ko. Pero kailangan ko pang magwalis para mahanap siya. So ito. May grasa na ito mga kabay dahil nung inestimate ko ito, nilinis ko na siya. Para, yay! Sakit Parang di maganda yung araw na ito mga kabay Pero okay lang, ayos lang yan. Ganun talaga yung trabaho. So yan, di ko na ho kakalasin yung bearing dyan. So ang kakalasin na lang natin yung kanyang circlip para matanggal natin yung matanggal natin yung spindle. Oy. Yan. Buti nakisama. Madali lang. So pwede niyo ito hugutin mga kabay. Yan. So yan, kung mapapansin nyo, malinis na. Dahil nilinis ko na po yan nung pag-estimate ko. Ayan, kung mapapansin nyo, wala nang laman. So yung screw na lang mga kabay, hindi ko pa pala nakalas. Kailangan natin kalasin. Yan. Siyempre yung crankshaft. Yan. So kalas na. Pwede na nating ilagay yung pag di nyo kabisado mga kabay, wag nyo lang paghiwalay-hiwalayin yan. Ayan. Kung paano nyo siya tinanggal, ganun din yung pagbalik para hindi kayo malito. Tapos dito taktak nyo lang yung striker dito sa loob. Yan. Ito yung nabalik na piston. At yung striker dito sa loob pa rin. Yan. So ito po yung papalitan natin ng o-ring. Yan. So gamit lang kayo ulit ng pangsungkit. Matulis yung dulo. O kahit di naman matulis, flat, pwede rin. Tapos lagay natin yung bagong o-ring. Yan. So okay na yan.
Dito naman sa piston mga kabay, ayan, susungkitin nyo rin itong plastic na to. Yun yung pinakalock sa pin. Pero syempre dahan-dahan din dahil manipis lang ito, pwede siyang mabali. Tapos sundutin nyo yung pin, labas nyo yung connecting rod na putol. Tapos balik nyo yung connecting rod, pasok ulit yung pin. Ayan. At syempre yung kanyang lock. Ayan. Ayos lang natin. Ayaw lumapat. Bakit kaya? Ayun. So okay na siya mga kabay. Naikabit na natin. Yung dalawang o-ring naman mga kabay, dito yan. Ito. Yan. So yung palitan natin dalawa. Dahil tumatagas na po. Tapos ito yung kapalit na dalawang bago. Yan. So ganyan po yan. Oops. Parang malaki yung isa. Hindi sila pantay. Hindi sila pantay. Teka lang. Ganun ho talaga mga kabay. Hindi siya pantay. So kakabit na natin ito. Ayan. So dyan po nakalagay yung dalawang uri. So lagay na natin. Ayan. Nalaglag yung isang bulitas mga kabay. So okay na siya. Maglalagay na tayo ng grasa mga kabay. Grasa. Kamayin na natin. Ayan. Lagyan mo muna yung spindle bago nyo ilagay yung striker. Syempre. Ito. Pag ganun po yung kabit mga kabay. Ayan. Tapos lagyan nyo ng grasa dyan sa may o-ring. Tapos tulak nyo papasok. Ayan. Tapos sunod nyo yung kanyang piston. Ayan. So ikot-ikot nyo lang para lumapat yung grasa. Ayan. Tapos lagyan nyo rin siya ng grasa. Ayan. Ganyan lang kadami. Tapos pwede nyo nang ibalik yung spring kanina na tinanggal natin. Ito. Ayan. So ganyan lang yan mga kabay. Tapos ito, mauna yan dito. Dito. So ang forma niyan mga kabay, pag ganyan. Hindi siya pag ganyan ha. Pag ganyan. Yan. Yan, natumba. Basta patayo yun mga kabay. Tapos sunod yung plastic. Kailangan lapat na lapat siya mga kabay. Hindi yan papasok pag hindi tama yung pagkalagay. So okay na. Dito na tayo. Balik na natin to. Yan. Tapos ikot-ikot nyo lang mga kabay. Hanggang sa pumasok. Medyo tayo pumasok. Ayaw pumasok. Yan na, pumasok na mga kabay. So yan mga kabay, pumasok na po siya. So balik natin yung kanyang circlip. Ayan. Press nyo lang. Hawakan nyo lang mga kabay dahil minsan dumudulas siya. Dahil na rin siguro sa ano natin. Dito sa pangkabit natin medyo pudpud na yung dulo. Ayan, tas tulak nyo pababa. Yun, pag tumunog mga kabay, ayos na yun. Ibig sabihin, lumapat niya siya sa kanal. Ayan. So, okay na siya mga kabay. So, ang sunod natin ilagay yung crankshaft. Kailangan pag naglagay kayo ng crankshaft, ganun ang forma ng connecting rod. Ayan. Nakaabang na siya. Para pag tusok nyo ng crankshaft, pasok siya kaagad.
Ayan. So, ganun lang po ang paglagay. Ayan. Tutusok nyo lang dyan sa may connecting rod. Ngayon, kapag hindi papasok mga kabay, alalayan nyo rito. Ayan, para lumapat yung crankshaft. Ayan. So, okay na siya mga kabay. Ikutin mo lang siya. Ayan, para hindi siya makalas. Tapos, balik natin yung mamaya na yan mga kabay. Kasi dyan natin ilalagay yung langis. Pag naikabit natin ito. Yan. Tapos, syempre, lalagyan natin ng screw. So, yan mga kabay. Nahigpitan ko na. So, lagay natin yung baffle niya. Ayan. At syempre, may screw din yan mga kabay. So, kailangan nating lagyan ng screw. 4 din yan mga kabay. Ayan. Tapos, higpitan natin. So, ayan mga kabay, nahigpitan na natin, nailagay na natin yung baffle. So, ang sunod yan mga kabay, langis. Ayan, dito kayo maglalagay sa ibabaw ng langis. At tsansahin nyo lang mga kabay. Oops. Meron kasi nakaharang na grasa mga kabay. Kaya, mabilis siya mapuno. So, ayan. Ayos na yan. Siguro mga chance ako, mga 5 kutsara. Ayan. So, kabit natin yung lock. Yung takip. Ayan. So, okay na siya mga kabay. So, bubuuin na lang natin ito. Unahin natin dito. Kompleto ba yung bulitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagay natin itong takip. Ayan. Sunod ito. Paluin nyo lang ng martilyo mga kabay. May lock po yan. Ayan. Tapos yung spring. At syempre ito. Yung sleeve niya. At syempre yung tumalsik kanina. Ayan. Ayan. Uy, lumuwag. So yan mga kabay, nailagay ko na yung lock nya. So pwede natin ilagay yung cap. Tulak nyo lang sa kamay nyo mga kabay. So ayos na. Siyempre ito, yung kanyang field coil. Yan. At syempre, lalagyan natin ng screw. Higpitan natin. So yan mga kabay, nahigpitan ko na yung 4 na screw sa kanyang field housing. Balik natin yung carbon. Ayan. Tapos yung kanyang handle. Yan. So lagyan lang natin ng tornilyo mga kabay bago natin ibalik yung kanyang wiring. Yan. 2 po yan. Okay. Tapos yung kanyang wiring, balik natin. Siyempre kung paano nyo hinugot mga kabay, ganun din po yung pagbalik. Gamit lang kayo ng long nose para hindi bumaluktot yung terminal. Yan. So ayos na mga kabay. Takip na lang. Pero syempre bago yan, bago natin isara, testing muna natin. Paandarin muna natin na bukas. So yan mga kabay, paandarin natin. So isara na natin mga kabay para matesting natin kung may hammer na siya. Ayan. So testing natin mga kabay. Yung bala pala nito mga kabay, hexagonal po. Hanap tayo dito kung meron. Ayun. Ganito po yung bala niya. So testing natin mga kabay kung merong hammer.
So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. Ulitin ko mga kabay, ang pinalitan po natin na o-ring ay 5 piraso. 2 sa striker, 3 sa may spindle niya. Tapos yung kanyang connecting rod. Ayan, sana ba yun? Nalaglag yata yung nalaglag. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. Bye bye!